So ayun mga kagulay, September 27, fourth harvest. So medyo late na po itong aking upload dahil kahapon ay medyo busy po tayo. At sa video nito mga kagulay, 2 AM nag-start na po kami mag-harvest. So medyo nagliwanag na kaya mag-i-spray po ako at mag-apply po ako ng growers bet sa aking mga sitawan sa aming hinaharbisan at saka dito sa aming batang sitaw na nakatanim sa may balag ng talong. Sa dulo ng video na ito mga kagulay ay i-update ko kayo kung makakailang piraso ko ngayong fourth harvest. At syempre yung ating dating ng farm gate kung magkano ba, ilagay ko na lang po sa dulo ng aking video. At ito na nga mga kagulay yung aking sitaw na nakatanim dito sa pinagbalagan ng talong at ito po ay 1 month. At makikita nyo mga kagulay meron na rin po mga pang isang pamulaklakan na lumalabas. At ito nga mga kagulay sa aking pinagbalagan ng talong, ito po ay aking tinamnan ng sitaw at ito po ay naka-4 na beses na po akong pag-apply ng growers bet 1000 plus. Ayan, so makikita nyo naman ang resulta yun at na pamulaklakan ng lumalabas. So ngayon na-apply ulit ako pang 5 apply dito sa batang sitaw at syempre doon sa aking naharbisan nakapang-6 na pong apply ng growers bet 1000. So bali ngayong araw po ay pang 7 apply ko na. At dito mga kagulay makikita nyo nakalagay sa Wilkins dahil ang pinanggalingan po nito ay naka-container. So hindi ko na po madadala ng buo yung container kaya ginawa ko ay sinaling ko dito sa mismong Wilkins para po madala ko dito sa may bukid. So siyempre nilinisan din po natin ito dahil ang growers bet 1000 plus ay hindi po ito pwede sa mga purified na water. So hinugasan pa rin natin ng tubig po. So ito at sa pag-apply nito mga kagulay sa ating mga sprayer kailangan po natin hugasan po ito. So bali yung aking gamit na sprayer po ay aking nahugasan na para hindi na rin po abala. So bali mga kagulay ito yung aking gagamiting pantakal at titimpla po ako ng 2.5 para isang lata rin po ang ng sardinas yung aking maitimpla dito sa aking sprayer. So bali 25 liters po itong aking gagamitin. So base sa aking karanasan same lang din po ang aking pagtimpla sa mga growers bet kahit rechargeable po ang aking gamit kasi pinagbasihan ko na lang po dito yung buga ng aking spray. Siyempre pagka power spray mga kagulay medyo paligo po ang nangyayari kaysa dito po sa rechargeable na sprayer. So kaya same sila ng timpla. So dito sa power spray mas malakas ang buga pero sa timpla po medyo bumaba. Pero ang rechargeable po okay lang po ang isang lata kahit 16 liters po yung ating timplahan dahil medyo mahina lang naman ang buga ng rechargeable na sprayer. So bali sa video na ito mga kagulay medyo haba lang po yung ating talakayan dito sa paggamit ng growers bet kasi medyo maraming nagtatanong sa akin kung paano ba ang paggamit nito. At syempre alamin na rin natin kung ano bang nilalaman ng growers bet 1000 kung bakit ito yung aming ginagamit ngayon sa aming mga gulay. At kitang kita ko naman talaga ang resulta dahil napakaganda po talaga ng epekto nito pag nai-apply sa mga gulay. At yun nga mga kagulay dahil nasabi ko naman na yung aking pagtitimpla dito sa aking sprayer pag ako gumamit ng growers bet. So ngayon alamin na lang natin kung ano ba ang nilalaman nitong growers bet 1000 plus. Talakayan natin at para malaman kung ano nga ba ang kanyang nutrients na makukuha dito. So alamin muna natin mga kagulay kung saan nga ba nagmula ang growers bet 1000 plus. Ayan, so bali mga kagulay nagmula po ito sa Gondad Spring Water Corporation sa pangunguna po ni Sir R.C. Yang. Siya po ang CEO o may-ari ng growers bet 1000 plus. So ngayon mga kagulay alamin na natin kung ano nga ba ang nilalaman itong growers bet 1000 plus foliar fertilizer. So unang-una dito yung kanyang alkaline. So bali mga kagulay ang kanyang pH ay 7.4. So ito po yung nagtatanggal ng mga acidic. Alam nyo mga kagulay pag acidic yung ating lupa kahit anong bagsak po natin ng abono dyan ay hindi na po na-absorb ng puno or ugat ng ating mga tanim na gulay kaya hindi po nakakain pagka acidic po ang lupa. Dito din mga kagulay nagsisimula yung pagkasira ng ating mga gulay. Ito po ay namamatay puno-puno or dito nag-i-start po yung sakit sa ugat o yung punggos. So kung acidic po yung ating tinataniman, ganyan po ang mangyayari. Hindi po natin papapaganda, hindi po natin papapakapal at unti-unti po nauubos yung ating tinanim dahil acidic yung ating lupa. So ito po yung pang-condition na pwede natin gamitin dahil ito nga po ay may 7.4 alkaline at ito garantisadong makakatipid kayo sa abono dahil pag ito po ay napabalik natin ang sustansya ng lupa ay titipid na po tayo sa paggamit ng abono. Kahit konting abono na lang po yung ating magamit ma-absorb na po ng ating mga gulay yung ating ina-apply. At mga kagulay ito pa po yung mga nilalaman ng growers bet. So meron din po siyang nitrogen na 1.7% at meron din pong pampaugat na phosphorus na 2.9%. Ayan, so yan po ang mataas sa kanya. Siyempre hindi nawawala yung calcium na 196 mg per kilogram kanyang timplada. Siyempre yung potassium meron din po 1.6%. Plus pa nga dito mga kagulay yung essential at micronutrients na makukuha sa growers bet 1000 plus.
Alamin po natin mga kagulay kung ano po ang kagandahan pag ito po yung ating ginamit sa ating mga gulay na tanim. So ito po pang kondisyon sa lupang acidic at kulang sa nutrisyon. Yan po ay nagagawa ng alkaline na 7.4 at pinaparami ang ugat ng mga pananim. So ito po ay nagagawa ng phosphorus na 2.9%. Pinapabilis ang paglaki ng ating pananim. Pinaparami ang bulaklak at mga bunga. So ito po ay nagagawa ng calcium na mataas dito sa ating growers bet na gamit. At syempre pampakapit din po ito ng bulaklak at bunga para hindi malaga. Pinapabilis lumaki ang mga bulaklak at bunga at pinapakinis nito yung bunga ng ating mga gulay para maging class A. Pinabibigat ang kanyang bunga, malinis at natural, wala po itong epekto sa tao pag tayo po ay gagamit. Syempre safe na safe po itong kainin. Itong na-sprayhan ng Growers Bet 1000 Plus. At dito naman mga gulay, malalaman po natin kung saan gulay siya magandang gamitin. Growers Bet 1000 Plus ay maganda at mabisa sa mga palay, mais, talong, sili, kamatis, kalabasa, ampalaya, okra, sitaw, melon, watermelon, papaya, kalamansi, saging, pechay, repolyo, carrots, kamote, luya, bawang, sibuyas, tubo at maraming pang iba. Dahil nga sa patuloy na paggamit ko itong Growers Bet sa aking sitawan. So andito na po ako sa aming tinuran at tumulong na nga akong magtali-tali at maggayak para maibiyahe na po ito sa sangitan. So bali mga kagulay, pang-apat na harvest. So ito na nga po pala yung aking na-harvest na sitaw. At kami nga po mga kagulay ay naka 20,000 piraso sa ika-apat na harvest. At ganyan mga kagulay, malalaman na natin kung magkano. So ayan po yung naging presyo ng sitaw po kahapon September 27 dahil late upload nga itong aking ginawang video. So naging price po kahapon ay 120 pesos per 100 pieces ng sitaw. Sa mga gusto nga pala mag-try nitong aming polio, pwede nyo po akong i-PM sa aking Facebook account at syempre sa TikTok pwede nyo rin po ako i-PM doon. At hanggat kaya mga kagulay ay may padala ng maayos at masubukan nyo na ito